Mula sa mga sigaw sa lansangan hanggang sa tahimik na pangarap ng bawat bata. Ito ang kwento ng paglalakbay mula protesta tungo sa progreso. Sa bawat sulok ng ating lipunan, may mga tinig na madalas hindi naririnig. Mga tinig na bata, maliliit man sa paningin ng iba, ngunit may lakas na kayang magpabago ng mundo. Hindi lang matatanda ang gumagawa ng pagbabago, dahil sa murang edad, natututo na silang lumaban, mangarap at manindigan. At sa bawat hakbang nila, may kwento. Sa likod ng bawat ngiti, may kwento ng pakikibaka. Sa likod ng bawat hakbang, may laban na tahimik ngunit matapang na isinusulong. Hindi lahat ng laban ay nakikita, ngunit nararamdaman ito sa bawat batang patuloy na umaasa at kumikilos. Sa iba't ibang panahon, ipinakita ng mga bata na hindi hadlang ang edad upang ipaglaban ang karapatan. Hindi sila nananatiling tahimik. Sila ay kumikilos, nakikilahok at nagiging bahagi ng pagbabago. Sa mga kampanya para sa edukasyon, kaligtasan at karapatan, unti-unting naririnig ang kanilang boses. Sa mga kilusan tulad ng Children's Rights Movement, nabigyan sila ng espasyo upang magsalita at igiit ang kanilang lugar sa lipunan. Hindi bilang tagasunod, kundi bilang kabahagi ng pag-unlad. Dahil ang bawat bata, may kwento na dapat pakinggan. Ngunit hindi may kakaila ang realidad. Maraming bata ang nahaharap sa child labor. Sa murang edad, napipilitang magtrabaho imbes na mag-aral. May mga batang hindi nakakapasok sa paaralan, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil walang sapat na pagkakataon. May mga batang nakakaranas ng pang-aabuso sa lugar na dapat sana'y sila ligtas. At higit sa lahat, may mga batang lumalaki sa gitna ng kahirapan. Mga suliraning hindi nila pinilit, ngunit sila ang direktang naaapektuhan. At sa kabila nito, sila rin ang unang tumitindig. Hindi lamang sila biktima, sila ay nagiging simbolo ng pag-asa. Isang paalala na kahit sa gitna ng hirap, may lakas na nananatili. Sa perspektibo ng social development, ang mga bata ay hindi lamang benepisyaryo ng tulong. Sila ay mga aktibong kalahok, may boses, may kakayahan at may karapatang marinig. Bilang mga social worker, tungkulin nating hindi lang tumulong, kundi makinig, umunawa at isama sila sa mga bawat desisyong nakakaapekto sa kanilang buhay. Kami ay narito bilang tagapagtanggol, tagapagtaguyod at gabay upang matiyak na ang bawat bata ay ligtas at may dignidad. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng mga hakbang tungo sa pagbabago. Sa pamamagitan ng mga batas tulad ng Republic Act No. 7610 at ng United Nations Convention on the Rights of the Child, unti-unting kinikilala at prinoprotektahan ang kanilang karapatan. Ngunit ang batas ay simula lamang. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa bawat pagkilos ng bawat isa. Sa gitna ng mga hamong ito, naroroon ang mga social worker, hindi upang manghusga, kundi upang umunawa. Sa pamamagitan ng case management, maingat na tinutugunan ng bawat pangangailangan ng bata mula sa counseling, edukasyon hanggang proteksyon. Ito ay hindi panandaliang tulong, kundi tuloy-tuloy na paggabay. Sa advocacy at policy reform,
ang mga kwento ng mga bata ay nagiging boses para sa mas makatarungan at makataong mga batas. Dahil ang pagbabago ay hindi lang personal, ito ay sistemiko. Sa community-based interventions, ang komunidad mismo ang nagiging bahagi ng solusyon. Sa edukasyon, suporta, at kolektibong pagkilos, unti-unting nabubuo ang mas ligtas na kapaligiran. At sa right-based at strength-based approach, ang bawat bata ay tinitignan hindi bilang problema, kundi bilang may kakayahan at dignidad. Dahil sa bawat bata may lakas at kailangan lang itong kilalanin. Ngayon, isang tanong ang bumabalik sa atin. Paano nga ba natin mababawasan ng stigma? Maaaring magsimula ito sa pakikinig, sa pagbibigay ng pagkakataong maunawaan ng kwento, bago tayo humusga. Dahil sa bawat pag-unawa, unti-unting nababasag ang diskriminasyon. At para sa atin bilang mga estudyante, ano ang maaari nating gawin? Magsimula sa maliit, sa pagrespeto, sa pagtanggap, sa pagtindig para sa mga walang boses. Dahil ang simpleng aksyon, maaari magsimula ng malaking pagbabago. Bakit mas makapangyarihan ang pag-unawa kaysa paghusga? Dahil ang pag-unawa ay nagbubukas ng pinto, habang ang paghusga ay nagsasara nito. Sa pag-unawa may pag-asa, sa pag-unawa may pagbabago. Mula protesta, tungo sa progreso, ang kwento ng mga bata ay kwento ng ating lipunan. Kung hindi tayo kikilos, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kaya bilang mga future social workers at mamamayan, may responsibilidad tayong manindigan. Dahil ang boses ay mahalaga at ang bawat bata ay may karapatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pakikinig at nagpapatuloy sa pagkilos.